Sa konteksto ng sosyolohiya, mayroong tatlong pangunahing teorya sa mga panlipunang agham. Kabilang dito ang structural functionalism, Marxism, at symbolic interactionism. Ang dalawang naunang kategorya ay nakatuon sa malawak na aspeto ng lipunan tulad ng mga institusyon at malalaking pangkat ng tao. Ganap na binabasa nila ang buong larawan ng lipunan at naglalayong magbigay ng mga solusyon sa mga social problem sa institutional level. Samantalang ang symbolic interactionism ay nakatuon sa maliliit na grupo ng tao at nag-aaral ng mga dynamics ng isang tao na nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang pananaw na ito ay kilala sa micro-level of sociological analysis. Ang bawat perspektibang ito ay nagbibigay ng mga impresyon tungkol sa social world at sa pag-uugali ng tao. Sa gitna ng tatlong teoryang ito, maaaring magbigay ng iba't ibang paraan ng paliwanag tungkol sa mga nangyayari sa paligid at sa relasyon ng bawat isa. Structural functionalism. Ang structural functionalism ay isang teoryang nakasalalay sa mga trabaho ni Herbert Spencer, Emile Durkheim, Talcott Parsons at Robert Merton. Tinataya nila na ang lipunan daw ay isang sistemang binubuo ng interconnected na bahagi na naghahangad na mapanatili ang kalagayang pantay-pantay at social na equilibrium. Ginagamit ng functionalist ang mga terminong functional at dysfunctional upang ilarawan ang epekto ng mga social elements sa lipunan. Functional ang mga elements ng lipunan kung nakakatulong ito sa pagkakapantay-pantay ng lipunan. At dysfunctional naman ito kung nagpapabago sa pagkakapantay-pantay ng lipunan. Ang ilang mga aspeto ng lipunan ay maaaring pareho ang kinahinatnan nito na functional at dysfunctional. Magulo ba? Halimbawa, ang krimen ay dysfunctional dahil nagdudulot ito ng karahasan sa pisikal, pagkawala ng ari-arian at takot. Pero functional din ito para sa lipunan dahil nagdudulot ito ng tumataas na kamalayan sa pagbabahagi ng moral na bond or moral bond at nagdaragdag ng sosyong pagkakaisa. Ang dalawang uri ng functions na na-identify ni Robert Merton ang manifest function at ang latent function. Ang manifest functions ay ang mga kinahinatnan na inaasahan at karaniwang kinikilala. Halimbawa dito, yung pagpunta mo sa school, education, ang pagpapasa ng kaalaman at kasanayan sa kabataan sa lipunan. Sa kabilang banda, ang mga latent function naman ay ang mga kinahinatnan na hindi inaasahan at kadalasan ay nakatago. Halimbawa dito ang socialization sa mga kaklase at matatanda at pagkakaroon ng pagiging katanggap-tanggap sa mga pamantayan sa edukasyon. Ang Marxism. Ang conflict perspective ay nagsimula sa teorya ni Karl Marx at sinabi niya na ang lahat ng lipunan ay dumadaan daw sa pagbabago ng kanilang kalagayan sa financial. Kapag ang isang lipunan ay nasa agricultural stage pa lang, nag-aalala sila sa pagtugon ng kanilang pangangailangan sa buhay. Pero kapag nasa industrial stage na sila, ang pangangailangan ay magkaroon ng profit. Dahil dito, nabuo ang dalawang uri ng tao, ang burgess o mga may-ari ng kagamitan sa paggawa at ang mga proletariat o ang mga manggagawa na nagsusumikap lamang para sa sahod nila. Ito ang naging dahilan ng pagkakaroon ng dalawang uri ng tao o haves at have-not. Ayon kay Marx, ginagamit ng mga burgess ang social system na ito para makontrol ang lipunan. Halimbawa, relihiyon. Ang relihiyon ay ginagamit para lumihis ang isip ng mga manggagawa sa kanilang mga karapatan at bigyang pansin ang espiritualidad sa halip na magreklamo sa kanilang pagkabarat at pagsasamantala. Sa conflict perspective naman, hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang kalagayan at iba-iba ang interes at kapangyarihan sa lipunan. Kaya naman, may pagkakaiba-iba sa turing sa kanila batay sa kanilang kulay, pinag-aralan at kasarian. Sa aspetong pangkasarian, may feminist theory na nagsasabi na ang lipunan daw ay controlled ng mga lalaki.
Ganito dahil base sa lipunan, ang mga lalaki ang may pinakamataas na posisyon. At ang gustong baguhin ng mga feminist, nais nilang gumawa ng economic, political at social reforms sa kasalukuyang social structures. Ang symbolic interactionism. Ang symbolic interactionism naman ay nagsasalamin sa pananaw ng micro na may malaking impluensya sa mga trabaho ng mga unang sociologist at scholars tulad nila George Simmel, Charles Cooley, George Herbert Mead at Erving Goffman. Ang teoryang ito ay nakatuon sa pag-aaral ng mga interaksyon ng tao kung saan nagkakaroon ng kahulugan ang kanilang social world sa pamamagitan ng wika, mga simbolong ginagamit at sa paraang naiintindihan ng bawat isa. Sa tulong ng mga pagpapalitan ng wika at simbolo, patuloy na nagkakaroon ng komunikasyon ang mga tao upang mapagpatuloy ang buhay sa lipunan. Mahalaga ang mga kahulugan at implikasyon ng mga salita sa paraan ng pagsagot ng tao sa isang sitwasyon, tulad ng inihayag ng sociologist na si Thomas. Sa ganitong paraan, nabubuo ang ating kaisipan sa ating sarili at nakakatulong na makilala natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagkakakilanlan ng iba sa ating bilang tao.